sa Glitch Bar sa Paranaque. Pangalawang laban na ng gabi natin. Magingay kayo para sa parating nating laban. Siyempre gusto ko pasalamatan Glitch Bar sa pagpapayaran ng venue natin, kay Utol Mark San Juan sa Index Salon, siyempre kay Lil Devil, shoutout sa iyo, sa Pastry Vapor, sa Crown Manila, siyempre Zyper Philippines, kay Christina Kaaway, sa Blacksmith Jewelry na sponsor natin ng championship ring natin ngayon para mamaya sa finals natin, at sa Badu Boutique, yan, sa Real Jokes, Hypebeat, sa Branded, yan, maraming salamat sa inyo lahat, sa Yo Productions din, maraming salamat sa suporta. Ito pangalawang laban sa kanan, galing pa ng Kabuyao, Laguna. Magingay para kay Raylo. Cyrus, Nevertheless Music, Street Make, at saka sa mga kasama ko ngayon, si Lordon at si Paul. Sa kaliwa naman, galing pa ng Tanay Rizal. Magingay para kay Vince. Insane Battles. Natulang batigan yung kasama ko ngayon si Deris, Paul Galino, Rosemel, tsaka sa kay Kuya Lu, tsaka kay Dameg, happy birthday, pasensya na, yung nakapunta. Boss Benji, Hypebeat, salamat. Tsaka sa misis ko, mahal na mahal kita. Siyempre, shoutouts nga din pala, Insane Battles yan. Siyempre, FRBL, maraming salamat din sa suporta. Nag-cointos kami, nanalo si Vincent, pinili niya mauna, si Rayload, unang banat para kay Rayload, tuntungan mo! Battle ka sa finals! Sabi ni Sight, Vinzane. Marami ng sick dito, nakikiagaw pa sa park. Walang matutuluyan tong baliw, you don't deserve award. Kasi maging one of the best, yan ang kanyang forever dream. Paano ka makaka-intervene kung Rayload na nag-intervene when better be? Ano to, laban na ng taglish ng masabing exhibition? Motus Battle League, Call Center Division. Ako magbibigay ng job. Alam namin way of thinking para buhayin yung karir sa site na LinkedIn. Best welcome dito, Vince, kung saan unique yung every agent. Welcome dito, Vince, kung saan unique yung every agent. O sadyang paulit-ulit kung yung Vince already taken. Kasi may Vince na Vicente, Vince na Da Vinci, may Mema Salihin. Sa dami na ng Vince Matic, he's been suffering. Kasi sino ba si Vince? Yung nagkiklaim na siya si Snoop Dogg, puta hayop ang face. Di nakakapagtaka, mukha kang asong may brace. Inasar lang na Snoop Dogg. Feel naman ng gago. Di lang siya nag-inaso, ginawa pang pagkatao. Pilit na slang, pilit na accent kapag siya ang bumibitaw. Tong feeling African, repin Rizal sinisigaw. Walang iba kundi ikaw, yung sasalo ng walang iba kundi ikaw, yung sasalo ng pagka-beast mode. Yung tono ng pananalita, wag mong iba silang sa skin tone. Be strong. Ikaw yung nagbaba ng self-worth. Kung pagdating sa floodway, proud na proud ka na mag-N-word. Akala ko yung principles mananatiling intact. Pag sinabihang maitim, dapat wala rin sa yung impact. Dapat wala rin sa yung impact. Ikaw din sumira sa pinaglalaban, pare, please stop. The way you disrespect mga pinagmula ng hip-hop. Tapos sasabihin, joke lang, ipanggagaslight para safe. Akala ko si Vin Diesel, ba't alanganin ka sa race? Seryoso ba masyado? Pasensya, kung nabitin yung excitement sa invalid na dark humor, ako bahala mag-enlighten. Sa pandidis, brother, yang wak matatapakan. Hindi ka Vince Carter, nasa blocks maaasahan. Kaya Vincent, you ain't vintage or a mistake from the big stage. In game, big brain, make him feel pain. Wait, naging English na yung punto. Pare, you can't blame me. Anong palag ni Snoop Dogg pag nilabas ko pagka-shady? Kaya galingan mo magpanggap. Total dyan na nabuhay to. Ngayong alam na ng lahat anong tunay na kulay mo.
Bitch! Okay tayo. Patesting muna ng Motus. So, Motus game? Yay! Sarap! Yo! Simula nung bumalik ako sa rap battle, yung last 6 months ang pinaka nakakapagod. Tig-2 laban sa PSP at sa Motus habang yung insane inaasikaso. Halos na uubusan na rin, kaya after neto, pahinga na tayo. Kasi dapat daw full clip sa pedestal next year, kaya nag-reload na muna ako. Pero Blaser, kamusta? Nasaan ang mga tattoo mo? Naiwan mo ba? Ganito ang itsura ni Blaser nung college, nung nagpapageant pa siya. Putang inasay! Kagawad kamatis pala to. Pucha, Blaser tsaka Reload. Tomato. Pero, pati kung paano hingalin si Blaser sa lyrics, kuwang-kuwang ni Raf Davis. Nagtatawagan pa ng kambal sa FB. Kulang na lang mag-comment to ng mana lang po ko sa'yo, sis. Puta! Pero yung pagkakaroon mo ng kamuka, it worked well to your advantage. Kasi thanks to your appearance, yung style mo di naging target. In-embrace yung comparison para limited yung lait at di natin madistinguish kung unknown ang kinakapi. Tangina, kasi pinanood ko yung mga battle mo this year at isa lang yung naging evident kay pare. Hindi naman si Blaser yung sinasalamin nito sa battle. Two-liners na dramatic ang facing. Familiar ba? Sinong yung mayari? Mga taga-Laguna nga naman, oh. Basta may tring na papaete, may nabubuong imahe. Pucha, baka na nahimik at nagsanay rin to, ha? Hanggang umabot sa puntong to. Tangina mo, tuyot na yung tao. Tigilan mo na, kakahut-hut mo. Kasi tol, itong gantong flow para lang to kay 30. Dito bagay sa nerdy. Ikaw pag kumanto, parang humihili ng baby. Puta, eto pa, matindi dyan. Napagkamalang ka ni site na taga-Cavite ng debut mo. Di ko nakuha agad yung reason sa inaral ko kung bakit. May katunog yung mga 4-bar setup mo na isang MC lang ang gumagamit. From choice of words at mahabang sentences hanggang sa complicated angles. Pati filler rhyme bago punches. It was like this site saw a ghost from Cavite kasi nakita niya sa'yo si Casper. Pukinang ina, parang nag-spirit of the glass. Kasi kada may laro ka, may multong lumalabas. Pero di ba nagbi-beatbox ka? O eto, simpleng tanong lang Reload, sana hindi ka magpapalusot. Kaya mo palang magtunog tao ba't ibang tao ang iyong katunog? Puta, tas sasabihin mo sa battle na yung punchlines nilalaro mo, Kap? Nah, you're just leaning to someone's lines. Ang nilalaro mo, limbo rock. Feeling top tier pero copycat na kung mag-isip ay within the box. Kaya pala Reload, mga amo yung pinangpupuno niya sa arsenals. Pucha, nakikinabang ka sa tira ng iba. Ano ka, prostitute? Average na MC na pang main event sa Nobilus. Feeling isang nakukonsensyang thief na in a way ay nagko-contribute. Pero galing nakaw mga hain nitong Robin Hood. Pucha, cadence ni Casper, style ni Third, looks ni Blaser, lahat dyan borrowed. So paano ka naging Ray if you're just living in their shadows? Pucha, tas nung laban mo kay 7K, di ba umakto kang ikaw yung ikapitong sumpa ng chakra? Well, put your money where your mouth is. Bitch, ngayon ka dito magpakita ng tarasa. Bitch. Akala ko yung mga angle niya, nag-research at nag-focus. O siya, welcome natin yung round 1 niya. Taga-Floodway na tunog Motus. Diba? Round 2, game? Sinintensyahan niya si GK. At yung sentence niya kay Good Kid, you can't be a grown man. A grown man. Mentality ayusin kung kailangan mo ng mentor. Kung mga yan, grammar police, tsak napa-reload na sa M4. Di ka nakaprogram para dyan. Walang talab yung efforts. Pag di sanay sa language, tsak lalabas yung errors.
Alam mong matagal nang tinigilan to ni Sight. Vinsane! There's only one name to be fight! Madali lang din naman back in the days talunin to. Bago mag-demand ng praise, yung bawat phrase ayusin mo. Habang kami bawat detalye, matalino pagkahabi. Ito boka lang ng boka, tas palpak vocabulary. Yan ang hirap sa'yo. Tingin mo sa amin walang dunong. Ngayong napatapat ka dito sa tunay na marunong. Tong Vinsane na expose, fuck up pati brand mo. Para makapasa load, dapat maging smart bro. Pansin nyo sa mga laban niya, magnanakaw angle madadawit. Round 1. Kahit yung realest line ni Unico kay Marcot Onax niya ginamit. Magdamag na magla-line mark sa pag-score ng quotations. Pilit tinatangay yung tao gamit false accusations. Lamang ka lang sa comedy. Isa ka sa mga poser. Kung i-reverse mo rapist, eto headshot na sa Joker. Kaya di ka pinaghandaan ni Onax at Jonas. Sa kanya di na bago. Di lang basta punchline. Sampal yun sa mukha mo. Kasi sa ganitong klase na MC, ano bang mapapala nyo? Mga nag-on the spot sa round 3, muntik ka pang matalo. Kaya't alam na namin magagapi ka this time. Sa malang nagamit siya ay sawi sa mid-fight. Lagay niya alanganin, natatawid. Lagay niya alanganin, nababatid ang weak side. Pag di ganon kalalim, natatawid sa freestyle. Dasal niya at hangarin, wala pa rin siyang insight. Agad niyang wawasakin, parang lagi ng B-side. Dali ka lang mamain, palagkabib sa fist fight. Tumama kahit slight tip, tatanggapin niya sleep tight. Kasi siya yung panay English na sablay pagkakahalaw. Siya yung panay linemark and siya rin yung magnanakaw. Paano kami maniniwala dito makino-convey kung makulay niyang imahe kontra sa pinoportray? Kaya sige, round mo na. Siya naman pakinggan natin. Pero maging matalino ka sa mga ibabato mo sa akin. Ikaw naman yung akusado. You have the right to remain silent. You have the right to remain silent. Ngayon patunayan mo, isa ka ng ganap na grown man. Bitch! Parang baka naman na si Reload, pare. Kasi may mga punto siyang nabalik. May mga napilosopo siyang angle. So nagmukha siyang magaling. Yung approach kong ginawa parang nag-backfire pa sa akin. Di mo alam lahat ng to premeditated lang din dahil sinadya ko talaga yan maging dikit lang laban natin. Puta, akala mo talaga? Aanggulo ko na mga ganun lang? Ano ko? Ikaw? Puta! One-dimensional na MC yung approach pa ulit-ulit. Dedepensahan yung angles against him using his pre-meds. So I took shots. The same angles. Lahat kayo ay naging witness. At ngayon lumalabas yung na-develop mo na image. Kasi salamat kay paring Onax, natuto na akong magbasa. At nabasa ko na ang plano ko'y babasahin mo. Ipe-predict mo lahat ng mga ia-angle ko. Kaya nilatag ko lahat. Laro sa Reload, Blazer, beatbox. It was so smooth. Tuloy akala niya biro lang ako. Now the joke's on you kasi ang evident na Reload. Nung debut mo, ganyan ka na way back when you're still in the trenches. 4 years went by, ganun pa rin. Nag-improve lang yung references. If it ain't broken, don't make changes. Well, that may be appropriate din. But that's also the same reason but considered kang mediocre. Kasi it's being tolerated. Nananalo ka eh. Congrats, wag kang magbabago, stay the same. Pero despite your win-loss record, di ka pa rin tinitingnan na threat. Kasi putang ina, sinong matatakot sa rapper na mukhang pipinsani ni Jabo? Puta, si Jabo. Mukha kang nerdo na Jabo na nasa bucket list tumotnak. Puta, kung buhay ay laro, tang ina mo, ikaw si Gondar.
Oh, naliligaw na naman ba ako? Tanga, connected pa rin yan. Toy entertainment lang, dude. Bisto lang. Or kang nasa wada like to play with my food. Pero sige, balik tayo sa estilo niya. Bukod sa hiling niyang mag-predict ng angles, mahilig din si Rayload man-dissect ng style sa laban. Kung saan effective yung katunggali, doon niya babanatan. Well, di yung obra sa insane yung ganyan mong pandadarag. Dahil insane, loose tornilyo at normal nang may kalasan. Kaya nga clueless ka pa rin. Kasi wala halos siyawan, they chose to appreciate. They preferred to just observe as I put these skills on display. Painted your picture, they bear witness. At sa piyesang na-create ay na-expose tong aking subject, nagmukha ka Noko Shay. Oo, Noko Shay. Walang duda na siya ay sining sa museo kasi panay kuha. Pucha, throughout the battle, 2 rounds, walang line marking na nasali. Kasi imbis na dating lines niya ang i-mark siya na lang dahil. Paano natin ila-line mark yung panay line mark lang sa battle at walang naging effective line sa kanya mismo galing. Halimbawa, nung battle mo kay Grim, 3 rounds yung banat mo, panay sinabi mo kay ganto. Kay Jamie Sykes, ganun pa rin, panay sinabi mo kay ganto. Si 7K, di nakaligtas, panay sinabi mo kay ganto. O ngayon, tatanungin kita, Rayload, ano ba sinabi mo sa ganto? Tangina, pinipiloso po mo lang yung sinabi namin eh. Ako ginagawa ko rin yan, pero yung art di lang doon nakasentro. Kaya paano kita seseryosohin kung kaya rin yan ang nasa comment section? Kasi puro lang line marking yung content niyang pamanis. Maayos man yung linya, hahanapan niya ng twist. Nakatutok to sa videos ng mga battles tsaka reels at nagagamit lang tong Reload paglabas ng mga clips. Ano? Magaling ka mag-bars? Ha? Magaling ka mag-bars? Nah, you're just using the remains of our shots. Nagpupulot, but we've already fired those bullets. Kaya di na puputok, tanga-tanga. Ano? Ha? Tanga ka. Kaya alam mo, Rayload, yung sentiment mo'y big flop. Walang bago sa nilalaman mong bala sa yung piece at you keep running through our lines. Dapat pangalan mo, recap, bitches. Yo! Buong logic niya sa round 2, puta ang dali. Wala ka talagang malalimak pag wala ka nakita sa akin na mali. Tsaka, ano pa yung mga sinabi niya? Nalimutan ko eh. Feeling incredible naman. Sinadya ko daw mag-rebat, tanga, predictable ka lang! Round 3, game! Round 3. Simulan natin yung assessment. You know, I studied this game. At ngayon yung malalaman ba't si Vince naging insane. Game? Game! Debut battle niya. Siya daw yung nagdala ng Motus sa Rizal. Huwag mo nga kaming lokohin. Ano yun? Ikaw yung nagbuhat kay MZ, pati Owen. Gusto sa kanya lang yung credits. Feeling hero in this context. Iba yung superhero sa may superiority complex. Kasi presidente ng insane. Sigaw niya lagi, that slaps hard. Nire-recycle kada battle, tipong parang nasa junkyard. Kaya nga babala sa mga tulad mo na factard. Sakit sa tenga, president, yung ginagamit niya na trump card. Insane battles. Para sa mga MC na sa flip top di umabot. Nung narinig ko yun, puta, bigla akong napakamot. Gets ko yung hangarin. Oo na, di ka madamot. Paano maniniwala kung mismong ikaw di nakapasok? Para may maisumbat. Kaya may liga yun ang purpose. Nakitaan ka ng butas sa larong to parang golf course. Ngayong huling-huli ka. Daig mo pa yung old source. Nagbubukas ka ng pinto. Pero kupal behind closed doors. Sa pag-handle ng sarili, dun pa lang hirap na siya. Paano pa sa buong liga tang ina, hilbang ka na? Pwes, hakbang hanggang napasama, punta at bang nang siya'y mapadapa. Tumba, siya'y pahalang, dun pa, nakaabang kung pagbabarilin ka na't matangay sa madilim kung sampasanay napadiin sa dalang kargada ng bala tatama hanggang mamatay. Bang!
At nang matangay, mga luhang nasa gilid, ang naging lagay nga ni Vince ay natahimik. Bakit ang matay salong at sa nasa isip? Batang pasaway, ang lagay ko psychedelic! Ganyan kapag sablay na yung pagkakaproclaim mo. Kung di mo kayang tumbasan yung pagka-insane ko. Oo, baliw sa battle rap! At lahat yan informed. Mapa-psychotherapist, di pa to final conform. Mula sa baba ng poster, pilit binago ang norm. Bukod tanging undercard na di nag-underperform. Bukod tanging undercard na di nag-underperform. Habang si Vince, pangungupa lang na pilingan na section. Na-expose ka ng tuluyan at para bang dissection. Kasalanan mo yan, Matik. Ba't nagkaroon ng tension? Kung Vince Zayn Malik, nawalan ka ng direction. Kaya ngayon, alam nyo na, sa akin dito ubra. Pag reload pumasa, merong Vince na tutumba. Hindi, ulit-ulitin pa hanggang madurog na. Ngayon tapos na yung assessment. That's how I studied this game. Ngayong alam na nga ni Vince sinong tunay na insane! Bitch ass. Lugi ako dun Putang ina, bukod tanging undercard na hindi nag-underperform. Angas mo pala. Puta, mag-spoken word poetry ka ba naman sa rap battle? Puta, panalo ka na talaga. Gago. Eto, ngayong round. Teka lang pala, wala daw ako sa flip top. Bakit? Andun ka ba? Wala ako sa flip top. Sa lagay ayaw pa ni Enigma Ba't marunong ka pa? Ito, ngayong round 3, pare. Tatapatin na kita. Nung unang beses kita napanood, naisip ko agad, puta, no match to sa akin. Lalamunin lang kita, ibabahog kita sa kanin. Tanging dusa kong inabot, di sa talent mo nang galing. Di ikaw kundi yung umay ko sa yung naging mahirap kalabanin. Kasi di ko kayang tiising pakinggan ka, you sound so fucking gay. Sobrang lambot mo tingnan, mukha kang papalagan ni 7K. Puta. Ayos ba? Okay lang yan. Puta, tas ang weird mo na nga tingnan, napakahilig mo bang magkonekta ng mga weirdong shit sa battle. Puta, nasa gitna ng laban, biglang magbabanggit ng math problem. Tol, hindi laging pasikot-sikot ang daan sa labanan. Minsan, diretsuhin mo na kung may itatawid ka lang. Pero kung yan ang gusto mo, isaalin natin to sa math para yung point magiging whole kapag yung problem simplified. Kaya wag mo kong dadaanin sa yung terms na complicated. Hindi ka matalino porket words mo'y captivating. At this age, you won't go places. Kung yung thoughts, mali ng placements. Cause you'll get paid depending on the values on your statements. O values, statements. Di mo alam yon, di ka pa kasi nakakahawak ng payslip. Spoiled little bitch na stable na sa mai-inherit. Pero kahit ganun siya, tulad kanina, bukang bibig na ito sa battle na siya'y may pagka-sharpshooter kaya matik may tetembuang. Bakit? Bukod sa orgy sa Pornhub, ano bang alam mo sa gangbang? Tangina, may dumagdag na naman sa nerdong kids na panay gun violence yung pinoportray. Don't act like you're from the streets kung sa Jollibee ka nagba-birthday. Don't act like you're from the streets for the sake ng naisip mong wordplays. Don't act like you're from the streets kung may mga ganito kang poster. Putangina mo, JJ Eskwela. Naisip mo to nung high school ka, tas sasabihin mong nakakatakot ka na dati. Tanga, nakakatakot ka lang tingnan kasi mukhang komportable ka sa lalaki. Diba? Puta. Kasi mukhang komportable ka sa lalaki. Puta ko sa kanta. May mga rapper na yung stana at may pusong malamig. Sa battle rap, may reload. Tangina, o sige, pag-usapan natin yung pag-gun bars mo. Tinignan ko yung profile mo sa Facebook. Buo ang pamilya mo. Sa private school ka nag-aral mula nursery hanggang college. Di ba?
Buo ang pamilya mo, sa private school ka nag-aral mula nursery hanggang college. At doon pa lang sa puntong yon, we can say that you're so lucky kasi wealthy ang yung parents. Matalino kang bata, graduate with honors, nagtapos ng BSCS, Bachelor of Science in Computer Science. O, ba't bigla mo naisip gumenggeng? Pucha, may toyo yata to eh. Pero dito rich tsaka smart shaming. I'm just pointing out the facts, di yung ubra success mo dito. We are programmed in a different way, di yung ubra yung scripts mo. Ang similarity natin dito ay isang bagay lang din. Yun ay yung failure guaranteed pag may mali kang karakter. O, di ba sa JavaScript, pag may mali kang karakter, mag-error? O, ganun din sa buhay, gago. O sige, isipin mo, head chef ka, tas paghuhugasin kita ng plato. Rayload, sa buhay, may mga bagay na hindi para sa'yo. Tulad nito, tinan mo, lahat kami dito mukhang si Raulo, ikaw lang yung mukhang sa Kristan dito. Putang ina. Pero ipagpalagay na natin, you did your part kahit papano. Give him props kasi he did well. Baka bigla kasi itong umating. Laman ng pyesa ko'y panlait lang sa bitchin ang dating. O well, masisisi mo ba yun sa akin? I'll just take that with a smile dahil tunog na'y compliment mula sa maselang bahagaring may lumalaki na ulo, so I must erase your head. Tang ina, baka sabihin, ba't sa ihids na uwi, anong gusto kong parating? Nanonid na tong reload dahil sa ganda na itong hit sapat ng isang magazine. Ano? Tangina. Yeah, you can put me behind bars, but these hits won't be forbidden. Snoop Dogg while in jail, I still made nothing but a G thing. Kaya 1, 2, 3, and to the 4, doggy style tong undefeated akong bebergin sa'yo, tang ina mo. Motos Battle League, Hantungan 4. Magingay pa kayo isang beses para sa laban na yun kung nagustuhan nyo. Gusto ko magpasalamat sa Glitch Bar, syempre kay Mark Sanjuan, shoutouts kay Lil Devil, sa ano natin, sa mga tropa natin nandito sa Yung Production, maraming salamat. At sa Short Coring Jokes, yun. Pero ang boto ng hurado, 3-0, magingay para kay Vince. Shoutouts kay Reload. Yeah, shoutout kay Reload, pare. Nice game. At yun, gusto ko lang uling batiyan yung kasama ko si Derry, si Omengs, tsaka sa misis ko kay Win. Insane Barrels, quarters pa lang ngayong November 30, sana makapunta kayo. Yun lang, salamat sa inyo lahat. Yo, shoutout sa Alagad, sa UDC, sa Rapti, Cybros, Streetmake, Nevertheless Music, at sa lahat ng mga tropa. Yo, bago yung judging, mali pala ako na nabanggit na boto. Ang boto 2-1 pala para kay Vince. 2-1, hindi siya 3-0. Okay. Ayun, isa ako sa bumoto kay Vince. Round 2, malinaw. Kuha ni Vince yun. Yung round 3, kala ko kuha na ni Reload kasi ang lakas ng haymaker niya doon. Pero nung bumanat si Vince, medyo natapalan niya pa yung lakas ni Reload ng mga witty jokes niya na pumapasok kahit hindi ganun kalakas yung crowd reaction. So round 3 binigay ko pa rin naman kay Reload pero konti lang. Kahit sabihin natin may haymaker na malakas na si Reload. So round 3 Reload, round 2 Vince, round 1 dikit na dikit binigay ko kay Vince. Sa sulatan siguro masasabing pantay sila pero mas effective na konti yung dala ni Vince, mas na-deliver niya ng ayos, mas maraming flavor, kaya mas kinagat ng crowd sa round 1. Konti lang yun. Vince, 1 at 2, 3 Reload. Yun, ako yung nag-iisang bumoto kay Reload. Round 1, pareho sila, tabla sila doon, 9 punchline. Gusto ko yung linya ni Reload doon na intervene, tsaka yung pagdi-disrespect sa hip-hop, yung about sa kulay. Tapos yung round 1 naman ni Vince, tumakbo yun sa silip ng angle yung may ginagaya siyang ibang tao. Pero sa akin, tabla yun. Round 2, same lang yung intensity nung round nila eh. Kaya para sa akin, tabla rin yun. Pareho rin sila sa punchline count. 7, yung pinuntusan ko. Pero ang ganda nung silip ni Reload din kasi dun sa sa pagiging grammar police niya. Tapos yung kay Kuya Vince naman, ang ganda nung pagda-dissect niya kay Reload, pero para sa akin hindi ganoon ka
sapat yun. Tapos sa round 3 yun na yung naging deciding factor ko. Ang lakas nung round 3 niya, 11 punchline kay Kuya Rayload, tapos 8 kay Vincent, pero hindi ibig sabihin na sa punchline talaga ako bumase. Sa overall na rin yun, talagang yung intensity lang nung round ni Kuya ni Rayload talagang biglang tumaas lang, lalo na dun sa yung undercard na din nag-underperform. Pero yung logic at analogy ni Kuya Vincent yung sa head chef na ikaw pinagugas ko ng pinggang, galing mo, mahirap siyang alaban. Pero yun, round 1, round 2, round 2 tabla, round 3 Rayload. Supremo. Espero ako maatuwan yung boto, so gets naman siguro ng tao talaga na sobrang dikit nila. Kasi kung tutusin, malakas talaga yung bawat round ni Rayload. Siguro napakalaking advantage lang rin na naging pangalawa si Vincent. Kasi naka-punchline base talaga si Rayload, tapos si Vincent naman nakapunto. Round 1, round 2, binigay ko siya kay Vincent. Though sobrang lakas ng nagiging impact ng mga per round ni Rayload, kaso nga lang kapag si Vincent na yung bumabanat, parang dinadala niya sa mundo niya Yung approach niya sobrang iba na parang hindi dito tayo sa gantong sa gantong environment tayo magdurugan, parang ganun. So parang nalilesen yung impact nung kay Rayload. Pero yung round 3 binigay ko kay Rayload. Though hindi naman sobrang layo, dikit pa rin yung round 3, pero binigay ko siya kay Rayload dahil may mga lines dun si Rayload na talagang nagpawaw talaga. Talagang makakapag-react ka talaga, mapapareact ka talagang kuwang-kuha ni Rayload yung round 3, pero para sa yung round 1, round 2, dinala talaga ni Vincent si Rayload sa mundo niya, kaya Vincent.